Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sama at sana ka sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sadyang nakakagulat ang mga salita ni Jesus sa Ebanghelyo sa linggong ito. Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Kung paanong hindi pinabayaan ng Diyos na magutom at mauhaw si Elias, gayon din naman ibinibigay sa atin ng Ama ang kanyang anak na si Jesus, upang maging tinapay ng buhay. Sa kanya tayo patuloy na umiiral, naglalakbay, at nakatagpo ng kaganapan ng buhay. At ang maumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya'y makapili, mapag-irong na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang.
Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, maloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, pinagdaraman, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon ng Diyos sa inanangin, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, utong anak ng Diyos, Cordero ng Lupa, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na lulubog sa kanin ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa lahat ng mga. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Nagpadala ang Diyos ng anghel kay Elias upang pag-ibayuhin ang kanyang pisikal at moral na lakas at sa gayon ay maipagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay at misyon. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng ritama at nanalangin ng ganito, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya at ang sabi, Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom nang siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siya 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin. Sumika tayong kamtin ang Panginoong butihin. Sumika tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumika tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumika tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumika tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumika tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumika tayong kamtin ang Panginoong butihin. Mabuti at maawain ang Espiritong tinanggap natin mula sa Diyos. Sa pakikiisa natin sa Espiritu, ginagawa nating kalugod-lugod na alay ang ating buhay sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, at poot. Huwag na kayong mambubuliyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo.
Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na ahin sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na buong mahal. Buhay natin siya kailanman. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, 'Bumaba ako mula sa langit'?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayunmay namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 19 na linggo sa karaniwang panahon at tayo'y muling nagkakatipon sa banal na pagdiriwang na ito na tinatawag nating Eucharistia. Sabihin niyo nga po, Eucharistia. Ilan sa mga salita na ginagamit bukod sa salitang Eucharistia ay pasasalamat o thanksgiving. Pasasalamat dahil sa mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya po, isang komunidad, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Siyempre, yung mga nagpapasalamat ay yung mga kumikilala na sila po ay nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. 3 linggo na ang nakalilipas nang simulan nating marinig ang pahayag
mula sa Ebanghelyo ni San Juan tungkol sa pagkain. Sabihin nyo nga po, pagkain. So, napakahalaga ng pagkain sa buhay ng tao. Pagkain pisikal, kailangan nating nasusuri ano ang ating mga kinakain. Kasi kung anong kinakain, yun ang magiging resulta ng atin pong pangangatawan. Ano bang pinagkakakain po ninyo? Bakit po high blood? Bakit po acidic? Ano bang pinagkakakain natin? Hindi natin masyadong binantayan. Kaya ngayon, ayan na yung resulta. Sabi nga po, no, we become what we eat. So, deserve. Deserve natin. Kung ano man yung sakit na mayroon tayo, deserve natin yan. Ano man yung mga pinapasok natin sa ating katawan, deserve natin yan. Balikan natin ng konti yung kwento, no? Kasi ito ay pagpapatuloy lamang, no, ng mga kwento ng pagpapaliwanag ni Jesus tungkol sa tinatawag nating tinapay ng buhay. 3 linggo nakakalipas nang marinig natin, nakita ni Jesus ang mga tao na gutom. At magugutom lalo kapag sila ay pinauwi. Ito yung kwento tungkol sa pagpapakain sa higit 5,000 katao gamit lamang ang ilang pirasong tinapay at isda. At matapos mapakain ni Jesus, nakaipon pa sila ng 12 basket o bakol ng tirang tinapay at isda. At pagkatapos na maranasan ng mga taong yon, siya po ay hinanap ng mga tao. Umalis si Jesus dahil may nakikita siyang hindi magandang binabalak yung mga tao dahil lamang nakakain sila ng tinapay. At nung matagpuan ng mga tao sa Jesus at siya hinahanap, ang sabi ni Jesus, bakit niyo ba ako hinahanap? Dahil ba nakakain kayo ng tinapay? O dahil nakakita kayo ng palatandaan? Pag sinabing palatandaan, dahil ba hinahanap niyo ba ako dahil kinikilala niyo na ako? O dahil lamang nakakain kayo ng tinapay? Kaya ngayong linggong ito, muli niyang sinasabi, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ako ang tinapay. At ang sabi niya, ang sinumang kumakain ng tinapay na bumaba mula sa langit ay mabubuhay. Hindi mamamatay, kundi mabubuhay, magkakabuhay. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, kumain ka kasi. Yun lang ang kulang di ba? Kulang lang tayo sa pagkaing bumaba mula sa langit. Ibig sabihin kasi tayo ay composed ng katawan at kaluluwa, body and soul. So papakainin mo yung katawan, yung physical, kailangan mo din pakainin ang spiritual, yung kaluluwa. Kaya lang, kung titingnan natin, kamusta po ba? Balanse ba ang katawan at kaluluwa? Hindi tayo pwedeng puro physical lang. Hindi rin naman pwedeng puro spiritual lang. Kung maging si Jesus nga, kumakain Maging si Jesus nga, ina-acknowledge niya na kailangan kumain ng tao physical. Sabi nga niya, di ba, magugutom sila, manghihina sila. At kapag mahina ang katawan, papaano ang spiritual? Kung mahina ang spiritual, papaano lalabanan ng katawan ang mga tukso? Kaya tingnan niyo po, sa unang pagbasa, si Elias, sa Aklat ng Mga Hari, gusto nang sumuko ni Elias. Kasi yung kwento, hinahunting na siya ni Reyna Jezebel at Haring Ahab.
o Ahab. Dahil natalo niya yung mga Diyos-Diyosan nitong sinasambang mga reyna at hari na ito. Kaya nagpakalayo-layo, no, naglakbay, umalis, kasi nga natakot na siya ay mapapatay ng mga ng emperador o ng hari. Pero ngayon, dahil sa sobrang pagod niya, pagod na, gutom pa, ang sabi niya, Panginoon, sana mamatay na ako. Kunin mo na ako, Panginoon. Hirap na eh. O, anong ginawa? Pinatulog. Nung nakatulog na, ginising ng anghel. At anong ginawa? Pinakain. Ginising, kumain ka. Saan galing yung pagkain? Galing sa Diyos. At nung kumain na, natulog ulit. Sige, okay lang yan. Mahina pa yung katawan eh. Pagkagising, kumain ulit. At pagkatapos nun, magpatuloy ka na sa iyong paglalakbay. Kasi kung mahina ang ating katawan at kaluluwa, hindi tayo makakapag-isip ng tama. Kapag mahina ang katawan at kaluluwa, nawawalan na tayo ng pag-asa na mabuhay at magpatuloy sa buhay. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kulang ka lang sa pahinga. Kumain kayo, ha? Mamaya may pagkain dito, ha? Bumili kayo, ha? Luto na ba? Nagluluto na ba? Nagluluto na daw. May paalmusal. Pero bibili kayo. Diba? Baka yun lang, nakakalimutan lang natin tingnan yung kahalagahan. Diba? Kasi trabaho ka ng trabaho, nakakalimutan mong pakainin o kumain ng tama. At sa sobrang trabaho din, kapag araw ng linggo, ayan, tulog lang tayo, hindi tayo kumakain. Kaya maraming tao ngayon, ayan, nakahilata pa. Kasi pagod kami sa buong linggo. Kasi akala nila ang pagsisimba ay isang gawain pa rin. Nakakapagod. Matutulog na lang ako. O kaya, yung pagkain na dapat natatanggap ng ating kaluluwa, hindi natin na gagamit. O kaya, walang nangyayari sa ating mga buhay. Kasi sabi sa ikalawang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, sabi dito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sino ba yung nakakagawa nito? Yan yung mga gutom. Gutom sa kapangyarihan, gutom sa pansin. Kaya marami nga, di ba, kulang sa pansin. At dahil gutom, espiritual na kagutuman, ayan, nagsisigawan, naglalaitan, naglalaglagan. Di ba? Ngayon, yung mga politiko natin, naglalaglagan na. Busog naman ang mga yan, maraming pera ang mga yan, di ba? Pero kasi ayaw magsimba. Parang laging hiwalay yung spiritual. Makikita mo lang magsisimba kapag malapit ng eleksyon eh. Laging nandyan sa unahan yan eh. Pero hindi naman talaga tinatanggap si Kristo na tinapay na nagbibigay buhay. Maging sa atin. Kaya nga ang tanong, bakit ka ba nandito? Yung tanong ni Jesus, bakit mo siya hinahanap? Malinaw ba na dahil kapag wala si Kristo sa iyong buhay, kulang ang buhay? Nakikita ba talaga natin yun? O katulad lang ng mga tao sa Ebanghelyo, kasi tinapay ng buhay yan? Hindi. Anak lang yan ng karpentero. Bakit tinapay ng buhay? Anong maibibigay niyan sa atin? Pero pinaliwanag na ni Jesus, nasa sa inyo po.
At magpasalamat tayo. Ngayon ang nasabi ko, no? Kasi ang sabi din ni Jesus, hindi makalalapit sa Kanya ang kung hindi ipinapahintulot din ng Diyos. So nandito tayo dahil gusto ng Diyos na makita, makilala, at tanggapin natin si Jesus. Siya ang kukumpleto ng hinahanap nating magbibigay ng buhay sa atin. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban niya tayo ng biyaya na makapagbigay buhay sa kapwa tulad ng kanyang anak na si Jesus. Taglay ang matibay na pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Papa Francisco na aming obispo, mga pari at diakono, magsilbing bukal at rurok, nawa ang kanilang buhay ng Eukaristiya upang makasumpong sila ng lakas at inspirasyon sa paglilingap nila sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin para sa kapakanan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating mga Kristiyano, maging malinaw at epektibong tanda nawa tayo ng paghahari ng Diyos para sa mga hindi sumasampalataya at magdududa sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga may matinding pinagdaraanan sa buhay, makadama nawa sila ng paghilom at pag-asa kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, makatagpo nawa sila ng kagalakan at kapayapaang walang hanggang sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang atin pangsariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Naway ng aming kaloob maging si Jesu Cristo aming
mabubuhay kailan pa man. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat ng mamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinagdilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana sa kaitaasan, pinagpalang natin ito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, minaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami at lubos mong tunay. Oo,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Robert, Nilo, Jovito, at Rebecca na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipagpulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po muna ang lahat. Mga paanyaya, sa darating na buwan ng Setyembre ay ang taunang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino, ang ikalawang patron ng ating parokya at patron ng distrito ng San Nicolas. Kaugnay nito, mula unang araw hanggang sa 9 na araw ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng Novena Mass sa ating parokya at sa ating mga barangay na nasasakupan tuwing 6 ng gabi. Magkakaroon din po tayo ng pag-aalay ng sobre, kalakip ang ating mga panalangin at hiling na siya nating iaalay sa bawat araw ng ating misa nobenaryo. At bilang kauna-unahang pagdiriwang ng kapistahan ni San Nicolas bilang ating pangalawang patron, tayo po ay magkakaroon ng karakol sa 8 ng Setyembre, araw ng linggo. Inaanyayahan po ang lahat na ating isayaw ang ating mga panalangin at hiling kay San Nicolas de Tolentino at sa ating mahal na Birhen ng Soledad. Sa 8 ng Setyembre, araw ng linggo, ay ang kapistahan ng kapanganakan ng ating mahal na Birheng Maria. Tayo pa rin po ay magkakaroon ng misa sa ganap na 6 at 9 ng umaga at sa 6 ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na mag-alay ng cake sa ating misa. Ang mga cake na ating iaalay ang siyang ating ipapamahagi sa mga street dwellers na nasasakupan ng ating parokya. Sa 10 ng Setyembre, araw ng Martes, ay ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino, ikalawang patron ng ating parokya at ng distrito. Kaugnay po nito, tayo ay magkakaroon ng misa sa ganap na 6 ng umaga at fiesta mass sa 6 ng gabi na panumumunuan ng lubhang kagalang-galang Bishop Robigaa ng Diocese of Novaliches. Inaanyayahan po ang lahat na makibahagi sa gawain ng ating parokya sa buwan ng Setyembre. Ang samahan ng Cofradia del Nuestra Señora de la Soledad de Manila ay malugod pong inaanyayahan ng lahat ng mga deboto ng mahal na Birhen ng Soledad na may gulang na 21 pataas na lumahok sa kanilang samahan na may adhikaing itaguyod at ipalaganap ang debosyon sa mahal na Birhen ng Soledad ng Maynila. Maaari po kayong makipag-ugnayan kay Sister Elba Flor, internal chairman po, o kay Brother Mark Dave Saan, external chairman ng Cofradia, o sa mga kakilalang miyembro ng Cofradia ng Nuestra Señora de la Soledad para sa iba pang mga detalye at informasyon. Samahan niyo po kami sa aming adhikaing ito. At pagkatapos ng ating banal na misa, gawin po nating makabuluhan ang ating mga kwentuhan at tsismisan sa pamamagitan ng PSSDM Caritas, Misa at Mesa, na kung saan hindi na po natin kailangan pang lumabas ng parokya upang bumili ng ating mga kakanin sa umagang ito. Maraming salamat po. Ngayon po ay 2 linggo ng buwan ng Agosto. Ninaanyayahan ko po ang lahat ng mga nagdiwang at magdiriwang ng anibersaryo ng kanilang kasal para sa buwang ito. Meron po ba? Pumunta po sa harapan para kayo po ay maipagdasal at mabasbasan. May mga anniversary ng kanila pong kasal. Wala? Sige po. Yung iba, wala na? Hiwalay na? Sige po. Asan po si Mister? Wala na. Nasa langit na. Sige po, ipagdasal po natin at habang ipinagpapatuloy ni nanay ang kanyang pagmamahal sa kanya pong asawa.
Makapangyarihang Diyos at maibiging Ama, hinihiling namin na pagpalain mo ang babaeng ito na nagdiriwang ng kanyang anibersaryo sa pag-iisang dibdib sa buwang ito. Sa tulong ng mga panalangin na mahal na Birhen ng Solidad ni San Jose at San Nicolas, matupad nawa niya ang lahat ng mga plano mo para sa kanya. Ipadala mong lagi ang mga banal mong anghel upang siya ay laging samahan at gabayan, saan man siya naroon at anuman ang kanyang ginagawa, at iadya mo siya sa lahat ng kapahamakan, panganib at malulbahang karamdaman, kasama din ang kanyang mga mahal sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Congratulations po kung nabubuhay pa kanyang asawa, 36 years na silang mag-asawa. Sana po sa mga nagsasama na hindi pa kasal, yung mga kasal sa sibil, nawa ay makasal na po kayo sa simbahan bago pa kayo tuluyang tumanda. Para nang sa ganon ay magkasama po kayong haharap sa Diyos doon sa langit. Dahil ang pagsasama ng hindi kasal ay tinuturing natin na hindi pinapayagan ng simbahan. Ibig sabihin, namumuhay pa tayo sa kasalanan. Kaya kung nagmamahalan, ay pumunta sa altar at tingin ng pagbabasbas mula sa Diyos. Gaya po ng nasabi kanina, ang proyekto po ng almusalan dito, no, may misa at mesa tayo, naamoy na natin yung sinangag, at ano pa bang mayroon dyan? So, hindi po yan libre, no? Yan po ay fundraising ng social service. Dahil para naman sa ganon, no, hindi lang tayo basta hingi lang ng hingi, kundi pumikilos din at nagtatrabaho para po makalikom din ng pondo para sa kanilang ministry. Kaya sana po, suportahan po natin. No, kung bibili rin lang kayo doon sa kalye, dito na kayo bumili. Pwede rin daw take out. Pwede ding lalamove. May pag-grab. No? Pagdating ng araw. Para ngayon nagsisimula pa lang naman. No? So, pwede po kayong tumambay. No? Pwede rin magkape. Pwede rin magkwentuhan. Huwag nang magchismisan. Kwentuhan lang. Okay po. So, salamat po sa inyong pagdalo. At salamat sa inyong mga tulong at suporta. Lalo na po sa paghahandaan natin pagdiriwang ng kapistahan ni San Nicolas. So in case lang po, si ang mahal na Birhen ng Solidad, si San Jose, ito po si San Nicolas de Tolentino. Yan, yung patron ng ating distrito. Kaya ang tawag natin dito ay District of San Nicolas. So, District of Tondo, District of Binondo. So ngayon po na na-declare na ng ating city government na patron saint din ng local district si San Nicolas. Ipagdiwang po natin ito sa darating na September 10. So yung mga gusto rin pong mag-donate para sa mga gawain natin para mas maging makabuluhan ang pagdiriwang na ito, maraming salamat po. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man.
may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay pinito ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-aawit ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.